Good day class, this is Teacher Van and our subject for today is makabansa. At ang ating pag-aaralan ngayong araw ay ang pagsasaayos ng paalpabeto sa mga salita. Ang pagsasaayos ng mga salita ay ang pagpapantay-pantay ng mga letra o tunog sa alpabeto sa tamang pagkakasunod-sunod. Ito ay isang mahalagang kasanayan sa pag-aaral ng wika. Bago natin simulan ng ating aralin, narito ang mga layunin. Una, natutukoy ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga letra sa pagsasaayos ng mga salita sa paalpabeto. Pangalawa, matututo kung paano ipinagsasama-sama ang mga salita sa tamang pagkakasunod-sunod ng mga letra. Isasaayos ang mga salita sa pamamagitan ng pagtingin sa unang at ikalawang letra ng mga ito. Narito ang alpabetong Filipino. Halina't sabayan si Teacher Van na bigkasin o ituro ang mga alpabetong ito. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Mahusay mga bata. Narito ang mga dapat tandaan. Una, sundin ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga letra. Iayos ang mga salita base sa una, ikalawa, at iba pang mga susunod na letra sa alpabeto. Pangalawa, kilalanin ang mga titik ng alpabeto, alamin ang tunog at anyo ng bawat titik upang madaling makasunod sa tamang pagsasaayos. Pangatlo, isulat ang mga salita ng maayos, ang mga titik at pagsulat ng bawat letra upang maging malinaw at maayos ang anyo ng mga salita. Ikaapat, magsanay sa pagsasaayos ng mga salita, magsagawa ng mga aktibidad o mga pagsasanay na naglalayong palakasin ang kakayahan sa pagsasaayos ng mga salita sa alpabeto. Okay, meron dito si teacher na mga salita at ito ay isasaayos natin ng paalpabeto batay sa unang letra. Dito tayo titingin sa pinakaunahang letra ng bawat salita. Narito ang mga salita na ibinigay ni teacher. Una, atis, saging, bayabas, ubas, at mangga. Okay, di ba alam naman natin na ang unang letra sa alpabeto ay ang letrang A o A. So, kaya ang ating uunahin ay ang salitang atis. Atis. Pangalawa ay bayabas dahil ang letrang B ay pangalawa sa ating alpabeto. Sumunod ay ang salitang mangga. At ang ikaapat ay ang salitang saging. At ang ikahuli ay ang salitang ubas. Mahalaga dito na kabisado o alam natin ang alpabeto para ating mapagsunod-sunod o maisaayos ng paalpabeto ang mga salita. Okay, narito pa ang ilang mga salita. Kalabasa, ampalaya, sibuyas, upo, at patola. Okay, mga bata, sa tingin ninyo, ano ba ang unang salita? Ano ba dapat ang unang salita na ating pipiliin o kukunin dito sa pagsasaayos ng mga salita? Okay, tama. Ang ating uunahin ay ang salitang ampalaya dahil ito ay nagsisimula sa titik o letrang A. Ang sumunod ay ang kalabasa. Sunod ay ang patola na sinundan ng sibuyas at ang huli ay ang upo.
Dito naman, magsasaayos naman tayo ng salita batay naman sa pangalawang letra. Kung napapansin ninyo, ang lahat ng simulang letra o ang unang letra ay nagsisimula sa letrang P. Lahat sila ay nagsisimula sa letrang P. Teacher, paano po namin yun iaayos? Lahat sila letter P. Ang gagawin natin, doon tayo titingin sa pangalawang letra. Doon tayo titingin sa pangalawang letra. Ang mga salita natin dito ay pato, pusa, pera, pito, at polo. Tandaan na doon tayo titingin sa ikalawang letra. Ang ating uunahin ay ang salitang pato dahil ang ikalawang letra ng salitang pato ay titik A. Sumunod ay ang salitang pera. Ikatlo ay ang salitang pito at ang ikaapat ay ang salitang polo. At ang panghuli ay ang salitang pusa.